Ito naman tungkol sa pangangalagaan na kung paano natin papangalagaan ng ating mata. Kung last week ay na-celebrate ang World Sight Day 2013, kung saan pinopromote po ang tamang pangangalaga sa mata. Ngayong umaga naman para mas bigyan pa po tayo ng impormasyon patungkol sa mata, makakasama po natin this morning si Dr. Christine Flores, President ng Asia Pacific Eye Care Specialist. Good morning po, ma'am. Morning at sa lahat po ng mga nanonood ngayong umaga. Yes. Ma'am, siguro to start off, ano po ba yung mga problemang sa mata ng mga Pilipino? Yung most common po? Siguro yung pinaka-common, no, cataract pa rin, no? O yung cataract para sa mga taong hindi nakakaalam, yung panglalabo ho ng lente sa loob ng ating mata na usually nangyayari pag tayo ay nagkakaedad na, no? So yung isa pa would probably be yung grado sa mata o yung tinatawag nating error of refraction. Okay. So yun yung mga tinatawag nating short-sighted o kaya yung mga far-sighted. Yun yung mga tao na merong grado sa mata. And siguro pangatlo would probably be glaucoma o yung sakit sa nerve natin o yung tinatawag na optic nerve. Siguro tanong na natin kasi most common lalo na sa mga Pilipino yung paglabo ng mata. Usually sa mga bata pa lang meron na. Ano po bang usual cause nito? Bakit bata pa lang, like si Sandro as early as 11 years old, malabo na po pala yung mata niya? Okay, yung grado kasi sa mata, no, pwede yan talagang magkaroon sa bata pa lang, no? Bata, middle age, matanda, no? So lahat ng age groups merong grado, iba-ibang klase lang ng grado. So usually pag bata tayo, meron na tayong grado. Genetics yan eh. Born na meron na talagang grado ang mata at habang tayo ay lumalaki, nagbabago pa rin yung grado ng ating mata. So tumataas po ba ito? Or Pwedeng tumaas. pwedeng bumaba din? Meron kasi tayong tinatawag na acceptable na grado sa mga bata. No? Yun, talagang ini-expect natin na meron tayong grado na ganoon. Pero beyond that, no, yun yung tinatawag na kailangan na talaga ng salamin ng mga bata. Kasi talagang kailangan na nila may yung grado nila, mataas na nagre-require na ng salamin. Pero Doc, ano po ba yung mga karaniwang ginagawa ng mga Pilipino na hindi nila alam, nakakasama na po pala sa kanilang mga mata? Number one, siguro yung pagbabasa sa madilim, no? Very important ho na pag nagbabasa tayo, proper yung illumination, no? Yung ilaw hindi masyadong bright kasi pag masyado namang bright, nakaka-eye strain din, no? So yung recommendation natin, yung white light, no? Na yung daylight, yun yung best na ilaw pagbabasa. O kaya yung pagbabasa habang gumagalaw yung sasakyan, yung gumaganyan. Ay, hindi rin po nire-recommend yun. Kasi nakakahilo Nakahilo. siya, no? Ako Nakakasakit kasi kaya ng ko ulo. magbasa ng nasa sasakyan. Hindi naman siya nakakalabo ng mata, pero nakaka-cause siya ng eye strain. So, pag may eye strain ng ulo. O kaya yung pagbababad sa computer, buong araw, umaga hanggang gabi, no? So, these are things na ginagawa natin na hindi maganda rin sa mata kasi kailangan nating ipinapahinga din yung mata. So yan po ang pinaka pwede nating isuggest para dun sa mga call center agents na halos 24/7 nakaharap po sa computer. Kailangan mag-rest po sila. Siguro mga every 20 to 30 minutes, no? Just close your eyes for about a minute, no? Para mapahinga din yung ating mata. Pero ito po, ma'am, kasi alam naman natin ngayon na syempre age of modern technology at hindi natin may iwasan na lahat po tayo ay may kanya-kanya mga gadgets na ginagamit sa everyday lifestyles natin. At pati nga sa mga kabataan po ay madalas nakikita po natin may hawak sila mga iba't ibang gadgets katulad ng mga iPad at parang ginagamit po for recreational, pang education din daw and mga games. Paano po ba ang tamang paggamit ng mga bata para po hindi nga maapektuhan ang kanilang eyesight? So just like the use of mga computers, no, dapat din regulated din yung duration, okay? So usually ang nire-recommenda nga ng mga pediatricians, mga 20-30 minutes lang yung paggagamit ng mga iPad, yung mga gadgets. Actually, kung maaari, iwasan muna, no, kung medyo bata pa talaga, no. Para kasi ang nangyayari, hindi naman related, pero nangyayari kasi sila, they don't interact with their environment. Yes. So masyado silang Enclosed sa sarili nilang focus just on one gadget. No? Yes. So if in the event na gagamit nga sila ng gadgets, yung mga 1 to 2 feet away pa rin, no? Number 1. Number 2, mga 20 to 30 minutes lang at a time, no? Para hindi ho nga masyadong matagal na nakatutok doon sa mga gadgets. Doc, ito naman, ito particular na dun sa mga malalabo yung mata. Usually nakasalamin po sila. Pero yung iba naman, may ibang alternative, which is yung paggamit ng contact lens. Ano po ba yung tamang paggamit? Okay. Number 1, no? You mean contact lenses? Yes. Okay.
Yung contact lenses natin, no, hindi siya nire-recommend na suot mo buong araw, no, say 24 hours. No? Especially pag tayo ay natutulog, you have to remove the contact lenses. Okay? Yung paggamit yan, ang ideal na duration ng paggamit ng contact lenses, mga 8 hours a day. Okay? And then yung paglilinis sa contact lenses ay also very, very important, no? Kasi ang risk natin, pag hindi natin nililinis ng mabuti, ay pwede tayong magkaroon ng infection din. Kasi madumi yun, pwedeng tubuan ng mikrobyo yung contact lenses, no? So usually meron tayong mga soaking solution. No? Pagkatapos gamitin, nilagay sa soaking solution, minsan may nakalagay doon, no rub. Okay? What we recommend is you still rub, no? Kasi yung mechanical action nun, pagtanggal ng debris sa contacts, nakakatulong din siya sa paglilinis. Kasi ang isang problema na nagkaroon ng epidemic dati, no? A few years ago, nagkaroon ng madaming tao na nagkaroon ng infection na amag, no? Nagkaroon ng fungal infection sa mata. Because nga, hindi nalilinis mabuti ang contact lenses. Pero ma'am, ang solution po kasi usually iniiwan lang po nakababad ang contact lenses solution. And gaano po ba dapat ka-often change yung solution? Everyday yun? Everyday, kahit po hindi ginagamit? Hindi, di ba, meron, yung nasa bottle, okay yun, no? Pero pag nandun na sa dish, no, doon sa container natin ng contact lenses, every day you throw it away, replace it with fresh. Kahit hindi po ginagamit yung... Kahit hindi gamitin. Yung akin yata, mga 3 months na yata hindi napapalitan. Kasi prone yan na tubuan talaga ng mikrobyo pag hindi mo siya. Once exposed, once open na yung contacts, you really have to replace the solution every day. So yan pala yung tamang paggamit ng contact lenses at dapat talaga maingat tayo dahil nako medyo talagang sensitive ang mga mata. With regards to contact lenses po, meron po ngayon yung mga cosmetic contact lenses na parang minsan ay kung saan-saan po sumusulpot na nabibili na ako iba-ibang kulay. Do you recommend this po para sa mga boss natin na nais lang mag-iba yung kulay ng kanilang mga mata? Like ganun me. pa rin, no? Just like yung regular na contact lenses, yung care pa rin ang importante. Okay? So, 1, duration of use, 2, yung paglilinis. So, kung gusto talaga nilang gumamit ng cosmetic contact lenses, okay lang naman as long as you take care of the contact lenses at lilinisin natin mabuti. Yes. How about po, ma'am, yung, di ba yun nga sa contact lenses, marami nga gumagamit na kung sino-sino lang na parang... Ako actually, Sandro, iniisip ko regardless of the brand, baka mamaya may bago ng mga nakahalo Yun nga doon. eh. Hindi na natin alam kung baka pagmura yung brand, baka kung ano na yung Paano po ba nakahalo. malalaman? Kasi minsan may iba sobrang mura po and then like, meron po bang like seal po para makita kung talagang approved kumbaga yung contact Sealed lenses? naman yung contact lenses. Eh. No, usually you have reputable brands. No? I would recommend that you use the reputable brands. Meron kasing iba na sobrang mura but the quality is also not very good. No? So you also buy from reputable institutions. At saka dapat iwasan natin, Sandro, like ikaw kung gumagamit ka ng contact lenses, yung pagtulog, yung kakatulugan nila, yan yung mga Natutuyo. kalimitang nangyari, natutuyo at pwedeng mag-cause Cause po ng ng blindness. blindness. Not necessarily blindness, pero kasi magmamaga yung mata, so lalabo rin yung mata. Or worse, pwedeng magka-infection. Yung infection ang pwedeng makakos ng blindness kapag hindi na-detect ng maaga at kapag hindi na-treat ng maaga. So isa sa dapat talagang pinapangalagaan natin na, Sandro, ang ating mata dahil Yes. talagang napaka-importante. Siguro, Doc, do you have any last message? And tips po siguro for our viewers to take care of their eyesight as well. Okay, so ang pinaka-importante po siguro, no, know your family history. No? Lalo na kung may mga tao po na alam natin merong history ng mga sakit sa mata, no? Magpatingin po sa inyong doktor para ma-check din kung kayo po ay meron ding ibang problema sa mata. Number 2, alamin din po natin yung ating sakit sa katawan because marami po sa ating mga tao na merong kunyari diabetes or hypertension. Ito pong mga sakit na ito ay talagang nakaka-apekto rin sa ating mga mata. No? So, kailangan po ng regular check-up sa inyong doktor sa mata para po kayo ay masubaybayan din po ang estado ng inyong mata. Eat well, eat healthy, eat a lot of fruits and vegetables, especially yung mga leafy vegetables. And siguro, number 4, see your eye doctor regularly. Whether or not may nararamdaman tayo. Kasi minsan, may mga kondisyon po sa mata na walang nararamdaman, yun pala, grabe na pala. Malala. Malala na pala. Alright, thank you so much for joining us this morning. That Thank was you very Dr. much. Christine Flores, President ng Asia Pacific
eye care specialist. Maraming salamat Thank sa you inyong rin. panahon ngayong umaga, ma'am.